Hello class, good day. Today ituturo ko sa inyo yung profitability ratios. Profitability ratios is continuation lang na ating topic sa financial statement analysis. Yung mga profitability ratios is ginagamit natin to determine kung paano natiturn ng company yung kanyang resources into actual earnings. Okay, parang ganito yan. Paano na ma-maximize ng company yung kanyang resources, mga ari-arian para kumita, okay? So, yung next nating concern dito is yung mga numerator. Anong numerator yung gagamitin? Depende sa ratio na gagamitin. Basta ang concern natin dito, when we say before, hindi pa nako-consider. It's either hindi pa dapat idagdag or hindi pa nadadagdag or hindi pa nababawas or hindi pa binabawas. Okay? Kapag, after nabawas na or na-add na or na-consider na, when we say after naman. Okay, let me give me an example muna dito sa before. Sa before, let's say before interest. 'Di ba meron tayong interest income, meron din tayong interest expense. Interest income, for example, nagpautang tayo, siyempre yung interest nun, income natin, interest income yun. Ngayon kung nadagdag na yun doon sa pinakakita natin or sa earnings natin, kailangan ibawas muna natin yon. Kasi nga before, ibig sabihin hindi pa dapat kino-consider, hindi pa nako-consider, or hindi pa dapat idagdag. So, ibawas muna natin. I-reverse mo muna yung effect. Okay? Kapag ano naman, interest expense naman, kung nabawas na yung sa kita, kailangan lang dagdag mo ulit. Kasi ang sabi dito, before. Ibig sabihin, hindi pa i-consider, hindi pa na-consider. Okay, ganun po siya nagwo-work. So, paano naman kapag before tax or before taxes? Ibig sabihin, hindi pa nababawas yung tax doon sa kita. Okay? Pag nabawas na siya, kailangan ibalik mo kasi nga before tax. Okay? Next, when we saw na or meron tayong nakita dito na after, ayan, after. Ibig sabihin niya, na-consider mo na. Naidagdag na, naibawas na, ayun po yung after. Kapag sa interest po, ibig sabihin, after interest, ang ibig sabihin nun is nadagdag na yung interest income, nabawas na yung interest expense ng company. Pag sinabi namang after tax, nabawas na po yung tax. Okay? Next. So may tatlo po tayong profitability ratios, no? Una yung return on sales, pangalawa return on total assets, pangatlo is return on owner's equity. Isa-isahin po natin 'yan, no? So before 'yun, ito munang return on. Ano ibig sabihin niyan? When we say return on, may kita. Okay, may indication ng kita. Return on or 'yan na, kita. Ang concern naman natin kapag return off, bumalik yung capital or meron na bang bumalik na capital 'pag return off. Magkaiba po yung return on, magkaiba po yung return off. Okay? Next. Dito sa may return on sales, ang ibig sabihin lang naman po nito, magkano po yung kinikita natin sa bawat isang benta natin or sa kada pisong benta natin, magkano ang kita natin dun. Kung mapapansin niyo po, ang ginamit nating numerator is earnings after tax. Yung talagang pinakakita na kasi nabawas na rin yung tax eh. Okay? So magkano po yung talagang pinakakita sa bawat piso ng benta? Let's say for example, meron tayong 5 million sales. Then, meron tayong 500,000 earnings after tax. Ngayon, kung i-interpret po natin yan, kapag na-divide na po, sa kada pisong sales, meron po tayong 0.10 centavos na kita. Ganun po siya ini-interpret. Next, return on total assets. Magkano po yung kinikita natin sa kada piso ng ini-invest natin sa company. Okay? Ganun po siya nagwo-work. So, kung mapapansin niyo po dito,
purpose niyan is ma-test kung gaano ka-efficient yung company na gamitin yung kanyang physical and financial resources para kumita, para magka-profit, okey? For example po yung equipment niya, hin paano niya, napapakinabangan ng husto yan para kumita, okey? Yung inventory po, kumikita po ba siya diyan? Assets niya rin yan. Ngayon 'pag nabenta niya yan, magkano yung amount ng benta ng kinita niya dun sa mismong inventory na yun, okey? So ganito po siya nagwo-work. Nakita na po natin, na ang concern natin diyan is paano nato-turn or nako-convert ng company yung kanyang resources or kanyang assets into profit. Kung gagamitan na po natin ng formula, ayan, kailangan muna natin i-average yung, total assets. Kanina, sa nakaraan nating video, tinuruan ko po kayo ng, paano mag-compute ng average total assets or paano i-average yung mga balance sheet account. So, makikita niyo po yun dun sa ating financial statement analysis, yung introduction natin, kasama na rin dun yung yung liquidity and solvency ratios. So, yun po yung pinakauna, nandun po yung introduction natin. Paano computein yung average sa mga balance sheet account. Kasi nga kailangan natin ng parehas naka-average. So, alam naman natin 'pag income statement account naka-average na po talaga 'yan. So, para, bago natin i-divide kailangan same measurement. So, ang concern natin diyan, earnings before interest but after tax. Bakit po tinatanggal muna yung interest? Tinatanggal muna natin yung financing component kasi nga po hindi ito puwedeng, masama as basis ng ating, ah, management efficiency. Kasi beyond na po sa kanilang kontrol yung pagtakbo ng interes. Hindi naman kumbaga fix na po kasi nilang binabayaran 'yan. So wala naman pong magiging changes wala naman pong magiging changes kahit na maganda or pangit yung performance nila. So dahil fix na po 'yan, yung interes, tinatanggal po muna natin 'yan. Para yung matitira lang po talaga is ano po ba yung naging performance ng company. Okay, ano when we say performance ng company, magkano po ba talaga yung kinita ng company na, ah, na yung kita na yon is under ng control ng management. Para yun yung maging basis natin kung gaano ka-efficient yung management sa pag-handle ng resources ng company. Okay, earnings before interest but after tax. Kasi nga po mag-ooperate yung company. Ngayon, siyempre kailangan niya magbayad ng tax, so kasama pa rin. Okay, overall maliban po sa interest, iko-consider po natin. Then idi-divide po natin sa average total assets. Beginning balance ng, asset account natin or beginning balance ng asset natin plus ending balance ng asset natin. Then divided by 2, that's average total asset po. Then puwede na po tayo mag-proceed for computation. Paano po siya i-interpret? Sa kada piso, ulitin ko po, sa kada piso ng investment po sa company, paano po yun nato-turn into profit before considering yung interest. Kasi yung interest po is beyond the control na po ng management and fixed naman po yan binabayaran every period. Okay, inaalis muna yung effect ng financing component. Next, return on equity. Yung return on equity po, ang concern po dito, magkano po yung, bumabalik sa kada piso ng investment ng, owner mismo, okay? Yung kanina po dito sa return on total assets, magkano yung bumabalik sa kada, magkano yung kita na bumabalik sa kada piso na ari-arian ng company. Yung ari-arian ng company 'di ba nahahati yun sa yung iba galing sa owner, yung iba galing sa creditor. So, dahil total assets, pinagsama po yung galing sa owner and galing sa creditor. Yung creditor po nagpautang, yung owner yung may-ari. So, dito po, ang concern lang natin, magkano yung bumabalik na kita doon sa mismong owner lang. Okay? Parang ganito, sa kada piso ng investment ng owner, magkano yung kinikita niya.
Gano'n po siya nagwo-work, okey? Naka-focus na po tayo dun sa owner. Next, marketable ratios. Tapos na po tayo dun sa may profitability ratios, eto na po marketable ratios. Ang concern na natin dito is yung, ah, earnings katumbas nung mismong kailangan i-invest ng mga investor, okey? So, eto po yung laman niya, earnings per share. Ah, magkano yung mamaya paliwanag na lang natin para sunod-sunod. Then next, price earnings ratio, next earnings yield, next dividend yield, next dividend payout, next ordinary shareholder equity per share or common shareholder equity per share or book value per share. Ang haba, 'di ba? So ayun po kasi yung iba't ibang terminologies niya. So isa-isahin na natin para mas ma-visualize niyo siya or para mas ma-gets, okey? Una, itong earnings per share. Ang ibig sabihin lang nito, magkano yung kinikita ng isang, share, tama, sa kada pisong share, magkano yung kitang nakalaan para dun. Yung share na tinutukoy dito yung common stock or common share, kasi may dalawa pong, klase ng owner sa company. Ganito po 'yan. Meron po tayong tinatawag na preferred owner. Sila po yung priority, preferred owners, okay? Or preferred stockholders. Yung isa naman po, common stock or ordinary shareholders. Ang concern po natin diyan, kapag kumita po yung company, ibawas po muna natin yung preferred dividends. Ibig sabihin po nun yung parte ng mga priority na owner. Then yung matitira po, ayun po yung paghahatian ng ating mga, common shareholders or ordinary shareholders. Okay? Parang ibig sabihin po niyan, sa kada, sa kada share na ini-invest ng mga, common stockholder or ordinary shareholder, sa kada piso nun ng investment nila, magkano po yung kita na nakalaan sa kanila. Okay, yun po yung concern natin kapag earnings per share, inaalis muna natin yung parte or dividendo ng mga priority na owner. Para yung matitira lang po yung parte ng mga common shares, ayan, ng mga common stockholder or ordinary stockholder. Owner po parehas yun, isang preferred, isa pong common or ordinary. Wag pong malilito dun. Basta ang earning per share, naka-base po siya doon sa ating common shares or ordinary shares na dapat naka-weighted average po. Okay? Hindi po natin kino-consider yung dividendo para sa preferred owners. Kasi kung mapapansin niyo po, naka-fix po 'yan. Kung ire-ratio po natin 'yan, malamang, hindi po puwede. Kasi naka-fix yung isa variable yung isa. Parang 'di ba, hindi po siya comparable. Ang gagawin po natin diyan, tandaan, ibawas muna yung parte ng preferred dividends or ng preferred owners, ng mga priority na owners, bago po paghati-hatian ng mga common shares or common stockholder or ordinary stockholder. Okay? Earnings per share. Next, ngayon alam mo na kung magkano yung kinikita ng mga, ordinary or common stockholder sa bawat piso ng investment nila. Ngayon ang concern naman natin, magkano yung dapat ibayad sa bawat kita na yun? Okay, magkano dapat siya presyuhan o magkano ang presyo niya? Ang concern na natin diyan kasi ganito, um, madalas naman talaga mas malaki yung ilalabas muna ng mga mag-i-invest. Kasi nga kumikita na yung company, siyempre ang maghahabol dun yung mga mag-i-invest pa lang. So, they have to negotiate yung, kailangan nilang bayaran. Parang ganito lang 'yan, kung titignan natin, kailangan hindi lang masyadong overvalued or undervalued yung mismong, ah
share. Okay? For example, mag-i-invest ka. Sabi nila, dapat ganito yung ibayad mo kasi kumikita yung company ng ganito. So, ito yung gagawin mo. Iko-compare mo. Okay, sabihin na nating meron kang, merong earnings per share or may nakalaan na kita sa bawat isang common stockholder na 5,000,000. Ayan, may nakalaang kita. Ang kaso sa bawat share nun ang katumbas is let's say ₱10 ang kita sa bawat share na meron yung bawat isang common stockholder. Ngayon, kung ito ₱10, let's say ito namang market price ₱20. Ibig sabihin nun, willing magbayad yung, um, yung mga investor or mag-i-invest pa lang ng ₱20 para sa ₱10 na earnings ng company, okey? Gano'n po siya ini-interpret. O parang sige puwede natin baliktarin, earnings per share sa kada ₱10 ng earnings per share natin or kita natin na nakalaan sa kada share ng bawat common stockholder or ordinary shareholders, merong investor na willing magbayad ng ₱20. Gano'n po siya ini-interpret. Okay, una po nating alamin earnings per share. Then next nating aalamin, dahil alam na natin yung earnings, magkano ba dapat siya bayaran ng mga gustong mag-invest. Titignan natin kung masyadong overvalued ba or undervalued yung bawat share na binebenta or, na bina-value. Puwedeng bina-value pa lang hindi pa binebenta, parang gano'n, okey? At least may assessment na. Kung sakaling ibebenta alam na nila yung iva-value nila doon sa mismong share. Kasi nga madalas ganito 'yan, ang value ng share is nakadepende sa, kinikita ng company na nakalaan do'n sa mga owners. Kasi siyempre sino ba namang investor ang magbabayad ng sobrang laki kung kung alam niya na maliit lang ang puwedeng mapunta sa kanila kapag naging owners na sila. Lalo na kapag ano sila, common stockholder or, ordinary stockholder, 'di ba? Parang ganito 'yan, kasi yung mga common stockholder or ordinary stockholder, sila yung talagang sumasalo ng heavy na risk and reward, okey? Kumbaga kung ano yung matira na kita, yun yung paghahatian nila. Kung masyadong malaki yung kita, masyadong malaki yung sobra ng kita kapag binawas na yung parte ng mga preferred owners, ibig sabihin nun yamado sila. Eh, paano naman kung sobrang baba ng kita tapos kinuha pa yung parte ng mga priority na owners, yung mga preferred owners? Eh, di kawawang-kawawa yung mga common stockholders or ordinary stockholders, okey? So, importante sa kanila na malaman kung magkano ba pinepresyuhan yung kada isang share kasi, ah, para hindi sila malugi. Parang ganito 'yan, eh, kung hindi naman pala kayang mag-generate ng kada isang share, bakit nila babayaran ng ganito 'yan, ng ganitong amount? Eh, hindi naman pala sila mapaglalaanan ng kita na ganito yung amount, okey? So, next, earnings yield. Yung earnings yield po, ibig sabihin po nito, binaliktad lang po yung price earnings ratio. Kanina sa price earnings ratio po ang sinusukat natin ah magkano ang amount na willing bayaran ng mga investor para sa isang earnings per share? Pero dito po sa earnings yield, magkano ang nagiging earnings per share sa bawat piso na binabayaran? Okay, parang vice versa lang po 'yan. Ngayon, ang concern natin diyan kapag nakabasa po kayo ng yield na word. Kasi ang denominator po niyan, market price per share. 'Yun po ang denominator kapag may yield, okay. So, ang concern natin diyan, sa kada pisong investment or, willing na bayaran ng investor, magkano po ang earnings per share na nakalaan. Pero dito po sa price earning, ratios,
sa kada pisong earnings, magkano ang willing na bayaran ng isang investor. Okay? Next, dividend yield. Yung dividend yield po natin, gaya ng sabi ko, 'pag may yield, ang denominator po, market price per share, para di po kayo mahirapan. Ngayon, itong dividend yield, inaalam po natin na magkano po ba ang dibidendo na nakalaan para sa kada piso na binabayaran ng mga investor or babayaran ng investor. Magkano po ang nakalaan na dibidendo? Tandaan niyo po, mas maliit po ang dibidendo compare sa earnings. Okay? Kasi ang earnings ng company, hindi naman lahat yan ginagawang dibidendo ng company. Okay? May iba po dyan tinatabi. Yung dibidendo, yun po yung dinidistribute para sa mga owners. Okay? Yun po yung pinamamahagi. Yung ibang earnings, yung ibang parte nun, itinatabi ng company. Okay? Puwede po kasing for, other purpose 'yun. For example, for acquisition ng mga non-current asset for expansion. Okay? For example, meron, agreement, okay? Merong contract, merong legalities na involved na hindi puwede galawin yung parte ng kita na 'yon para ipan-distribute or gawing dibidendo. Okay? Gano'n po siya nagwo-work. Ngayon, tandaan niyo po hindi lahat ng earnings ginagawang dibidendo ng company. Kaya meron tayong dividends yield. Meaning, ano lang ba talaga yung puwedeng gawing dibidendo ng company, magkano yun per share, then titignan natin magkano ang sa kada piso na na willing bayaran ng mga investor or ng mga owner na nag-invest, magkano ang dibidendo or nagiging parte nila doon sa earnings. Okay? Dividendo po. Next, um dividend payout. Ang concern po natin dito, sa kada pisong earnings per share, sa kada piso na earnings per share, magkano po ang ordinary dividend per share na napupunta? Okay? Yun po yung concern natin do'n. Parang ganito siya, let's say for example, ang ang earnings per share mo, ₱100. Oh, ayan na, earnings per share. Ngayon, ang ordinary dividend per share mo, ₱10. Ayan. So, siyempre 'pag dinivide natin 'yan, ang lalabas 0.10. Ibig sabihin nun sa kada piso na earnings ng company per share, meron pong nakalaan na dibidendo na 0.10 para sa mga ordinary stockholders. Okay? So, puwede nating gawin. Kung gagawin nating, percentage naman yon is magiging 10% yon. Yung 10% na yun, ibig sabihin nun, yun yung, yun yung porsiyento na gagawing dibidendo galing sa mismong earnings ng company para doon sa mga ordinary stockholder or common stockholder. Okay? Next. Ordinary shareholder equity per share. So, ang concern natin dito, magkano ang parte ng bawat isang common shareholders doon sa equity, doon sa claims ng mga owners doon sa mismong company. Kumbaga, for example, ito yung parte ng lahat ng owners. Ayan. Pero primarily para sa mga common shareholders itong part. Okay, tanggalin muna natin yung parte ng mga tatanggalin natin diyan yung parte ng mga preferred shareholders or preferred stockholders. Tatanggalin natin yung parte ng mga priority. Priority sila, eh, tanggalin natin yun. Ang concern natin yung common or ordinary, yung parte nila doon sa negosyo. Ngayon, i-divide natin yun kung ilan yung, shares para doon sa parte ng mga common or ordinary shareholder. Okay, para malaman natin yung value ng share per, common shareholders. Okay, gano'n po siya tinitignan.
magkano yung value ng kada common shares. Okay? Next. So, ayan yung dulo, message na lang yan. The numbers will give you the what, but your intuition and analysis provide the so what. Never stop at the what. Okay? Ngayon, ang ibig sabihin po niyan, dapat matuto kang ah, magsiyasat ka. Huwag ka lang makuntento na porket alam mo na yun. Kailangan hangga't kaya mo siya i-deep dive mo. Okay? Dapat maging curious ka. Okay? So, yun lang. Salamat.